isang magulang na magpapatotoo ng kabutihan po ng Diyos sa kanilang anak. Tinatawagan ko po ang proud parents na si Father Jumbo Einstein. So yung tatay po kailangan ng ako ng proud. Father daw eh. Father. Amen. Papasalamat ako sa Lord sa kabutihan niya sa buong family ko. Especially kay Micah. Dahil yung pinagdaanan ni Micah sa kanyang pag-aaral mula maliit pa siya, kasundan namin. At siya yung batang yung hindi mapaghanap. Isa na nalalaman na namin sa kanya na punta sa sapatos niya, mapasok pa siya. Nalalaman na lang namin dahil pasalagi yung medias. Hindi na lang siya sabi. Hindi na siya kami, alam namin okay pa. Yung pala, o kaya yung mga uniform nila nagsisilitan niya. Kala namin na malaki na pala sila. Mula maliit pa sila hanggang lumaki sila. Lalo na yung college life ni Mike. Ay nagsimula sa high school niya hanggang sa college. Kaya nagkaroon siya ng depression. Hindi ako natakot dahil nag-isa siya sa UP. Kasi may nag-dorm siya. Siyempre, at alam nyo na yung kultura ng UP, di ba? Kapag nagkaroon sila ng depression, meron isang ilog doon at tumatalo na lang sila. Ganong kagrabe yung espiritu nung depression, anxiety, saka suicidal doon sa lugar na yun. Kaya yung panalangin namin doon sa anak namin na ano siya ng Lord, huwag siyang iwan ng Lord. At ngayon ko alam nalaman sabi niya, mayroon pala siyang minsan may mga events siya sa buhay niya na, kasi nagpa-psychology siya dapat meron siyang iinumin araw-araw na antipsychotic na gamot para bumaba yung level ng, hindi ko alam kasi sabi nila ano daw yun, hormonal daw. Pero sabi ko, huwag kang umasa dyan, umasa ka kay Lord. Sabi ko, kung may nararamdaman ka, tsaka lang minum. Pero pag wala kang nararamdaman. Pero ang kwento niya, pag may nararamdaman siya, ang una niya binubuksan yung Bible. At meron siyang verse na lagi niyang pinanghahawakan. Sa tuwing nagkakaroon siya ng depression, ayun yung unang. At nako-comfort siya. At nagkakaroon siya ng bagong relationship. Diba? Parang nag-aano ulit, nagbabay ulit na ang Lord hindi tayo iwan. Kahit nag-iisa siya, at papasalamat kami dahil after 4.5 years na pag-aaral kami sa UP, nakagraduate na po siya kahapon. At cum laude po siya. Alam namin, kasi sa kultura sa ano namin, cum laude, ano ba yung cum laude? Yung classmate ni Bajek, ano doon kasi sa UP, nag-meet kami, nag-admin siya doon. Sabi niya, huwag mong mamaliitin yung cum laude, lalo na pag UP. Hindi basta-basta yan. Kaya sabi ko, ano pala yung tingin nila sa akin kasi parang normal lang. Kasi para sa akin, makapasa ka lang. Diba, hindi ko, yung ayaw kong i-push na, tapos magkaka-anxiety naman. Sabi ko, ano yung kusang ka masaya, ano yung, basta gawin mo the best mo para sa Lord. The best lang para sa Lord. Okay na sa akin yun. Ayun, the best niya yun yung nabigay niya. Sabi ko sa Lord, thank you Lord. At sabi nga, may panibagong challenge naman siya. Sabi ko, isa pa lang yan. Diba? Isa pa lang ng buhay yan. At sabi ko, basta kung ano man magiging hakbang mo, lagi mong ipag-praise sa Lord. Kasi hindi naman about kung ano yung makukuha mong trabaho, kundi ano ba yung purpose mo dun sa lugar na yun. Yung lagi yung iisipin mo, hindi yung about magkaroon ka ng magandang trabaho, magandang salary. Hindi. Lord, dadalhin mo ako sa kampanya na to dahil may purpose ka sa akin. Kung kayo magiging kaisipan niya, sabi ko, lahat ng bagay sumiyan. Hindi mo kailangan ihabulin yung karir mo. Kung ano man yung hinahabol mo. Kailangan mo lang gawin yung kalooban ng Diyos. Amen. At lahat ng bagay kasi sabi sa Matthew 6:33. Diba sabi doon, seek ye first His righteousness and His kingdom, and all these things shall be added unto you. Lagi unahin si Lord.
Kasi pag inuna mo yung mga bagay sistema ng mundo, eh, wala mangyayari sa'yo. Diba? Maano ka lang, madidisappoint ka lang. Diba? Madidisappoint ka lang. Kasi ang mundo unfair. Pero kapag inuna mo si Lord, kahit anong pagsubok, anumang hardship yung pagdaanan mo. Kasi alam mo naman yung journey mo sa last, magiging victorious. Amen? Kaya papasalamat ako sa Lord sa mga prayer nyo, kay Micah, ay siya malayo, prayer nyo sa family namin na ingatan. Thank you po. At glory to God po. Amen? So, purihin po ang Diyos sa buhay po ng mga testor at patuloy po na sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga sa kabila ng mga kapaguran ni Micah ay patuloy po na nakakapag-minister siya pag nandito siya. So, napagpapatuloy po siya ng pag-worship lead. Kahit na sa worship leading po, biglaan. May mga naka-schedule, pero pag biglang nawala, available po sila lahat. So, ganun po yung training ng paano po magiging mabuting manggagawa. Unang-una sa loob ng church, sa bahay, bago po ilagay sa marketplace. Dahil mas malaki po yung challenge na kanila po kahaharapin. Amen. So, meron po akong itatanong pag nababasa niyo itong verse na to. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So, hindi na ako nabubuhay, hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ano po ang dumarating sa inyong kaisipan pag kayo po ay, pag nakikita niyo to or pagka sinasabi niyo to? Pinapaniwalaan niyo na ba? Pinapaniwalaan niyo ba na hindi na kayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa inyo? Taas po ng kamay kung sino yung naniniwala. Okay, maraming salamat po. So, yung ibang hindi nagtaas, sino ang nabubuhay? Kayo po yung nakakaalam. Kalahati mo naman. Kayo ba? Parang kalahati mo na si Kristo at kalahati kung muna. So, isang bagay po na makita natin na sabi nga po ang katotohanan, gusto ng Panginoon na mapako at mamatay na ang tita o yung kagustuhan ng laman. Ano po ba yung mga kagustuhan ng laman? Siyempre, masarap matuto ngayon, linggo. Diba? Kaya yung 3:45 kong alarm clock, hindi pa nag-aalam, nagising na ako. Ano ka Lord, isang oras pa pala. Dahil ang tingin ko doon sa 2:45 pa lang. Pala pagkahiga ako ulit, maya-maya nag-alarm. So, ganun po. At makita po natin, ano pa mga pita ng laman? Magsabi nga kayo? Kahalayan. Kahalayan. Yan. So, sino yung mga nagiging mahalay dito? Yan, pagkain, katakawan. Hindi katakawan eh. Yung pagkahilig lang sa pagkain, wow, baba pa. Tali mo kaya yung buhok mo dyan. Para hindi ka okay lang. Yan. Okay? So, minsan po kasi, aminin man natin o hindi, pero aminin mo na minsan yung pita ng laman, yung kagustuhan ng laman, ang nauuna sa atin kaysa po yung gusto ng Panginoon. At isang makita po natin, may tanong ako dito, pag nakikita po natin ito, Awit 122 verse 1. Sabi po ni Haring David, ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Yan. Kayo po ba'y natutuwa pag kayo pumupunta dito ng linggo? Amen. Kami tuwan-tuwa kanina. Dahil yung pong panawagan nun na maging maaga yung mga gustong tumulong. Ayan. Sila po yung nagwalis, mga taga Las Piñas, at nakita ko yung maraming higad. Maraming higad sa Bacor ba? Sa Bacor. Ayan. Higad yan. Tsaka butike. Kaya kanina na, takot ka ba sa butike? Pero ako yung nakapahiyaw, biglang umali yung butike. Kasi medyo ang butike po sa amin hindi masyadong mabilis gumapang.
Senior na rin. Hindi, mga bata pa. Kaya baka mamaya dumama sa akin. Pero may purpose yun yan. Kaya ako ba pinapatay? May purpose kasi yan mga yan eh, di ba? Kaya sisipa lang. Kaya minsan pagka nakakakita ako, Lord, ano bang purpose itong mga to? Pero sabi nga, even yung masamang tao, kung nagbabasa kayo ng ating daily Bible reading, even yung masamang tao may purpose. Kaya nga po kung kayo'y natuwa, ang tanong naman po, pag kayo'y tinanong, buti wala sa atin ito, hearers or doers? Okay? Kayo po ba'y taga-pakinig o taga-gawa? Sabi po sa James 1:22, makilasa po, But prove yourselves doers of the word, actively and continually obeying God's precepts, and not merely listeners who hear your word but fail to internalize its meaning, deluding yourselves by unsound reasoning contrary to the truth. Okay, so makita po natin dito, ang sabi ni Santiago, ang dati kong boyfriend, and sabi niya, kailangang patunayan natin ang ating sarili na tagagawa o tagapagsagawa ng salita. At sabi nga po dito, actively, hindi po inactive. Kasi maaaring marami na tayong napakinggan, pero hindi naman natin ginagawa, and continually, nagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon at sa kanya pong mga values, standard, and precepts. At hindi lamang po tagapakinig, kundi kasi kahit naman sa Katoliko, kahit na sa ang religion, may pinapangaral na salita ng Diyos din. Pero, ang nangyayari, minsan, kahit sa mga Kristiyanong pagtitipon o Kristiyanong iglesia ng Diyos, iglesia ni Cristo, Kristiyanong iglesia ni Cristo, ito po ay nagiging tagapakinig lang at hindi po na isasagawa. Maraming alam, pero yung alam ay hindi ginagawa. Kaya kung kayo po ay kaya nyong ideklara personally itong declaration na to ng James 1:22 na personal declaration niyo po. So yung mga kaya pong i-declare ay pakisabi po ng malakas. I will prove myself as doer of the word, actively and continually obeying God's precepts, and not merely listeners who hear your word but fail to internalize its meaning, deluding myself by unsound reasoning contrary to the truth. Lord, nakita mo po at narinig ang mga nag-confess. Dalangin mo po na patuloy, Panginoon, na tulungan mo sila na to prove themselves as doer of the word at hindi po lamang listener. Salamat, Panginoon, you have given us the wisdom, the knowledge, and understanding of your word. Pero salamat po, Panginoon, na patuloy ang pagsasagawa nito sa aming buhay sa araw-araw. Lalo na't nakikita namin, Panginoon, na ikaw ay malapit ng dumating. Patatagin mo po ang iyong iglesia at makita mo po ang righteousness na pinamumuhay ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo sa ano po yung ating topic na aking pong babahagi. Okay, pakibasa po. Not I, but Christ. So, malaking bagay po na sa ating buhay Kristiyano, di ba sabi nga po ang buhay Kristiyano ay hindi madali, kundi ito ay imposible kung sa ating sarili lamang tayo aasa. Kasi po, maraming, lalo na sa panahon natin, nakalat ang spirit ng, namamayani ang spirit ng deception. Kasama na po yan, na yung mga nababasa, napapanood, ay talagang yung mga fake news, nasabi nga sa advertisement, mas pinaniniwalaan yung fake news kaysa dun sa totoong news. Kaya kailangan may discerning tayo upang malaman ano ba yung totoo at hindi. Ngayon, sa atin pong, ito po ay naibahagi ni Dr. Jonathan David. Sabi nga ano po ba yung ino-offer ng Panginoon to be identified with Christ? Tayo po ba, pag nakikita ng mga tao, ay na-identify nila tayo na tayo po ay Kristiyano? Sa ating pananalita,
sa ating pagkilos, paggawa. Bilang street coordinator po dun sa amin, ay natawag po ang aking atensyon ng aming PA at sabi po niya, Ate Susan, di ba sa street nyo to, nagsumbong po doon sa kapitbahay na maingay yung mga aso at pusa at dinirekta po sa Lihowa. Ang nakalagay anonymous. Di ba sa street nyo to? Sabi ko, hindi ko po kilala yan kasi nga anonymous. Alam mo makilala ko. Yung ginawa ko, nilagay ko yung Matthew 18:15 yata yung kahapon. Hindi ko ako sa inlay ko yun sa chat namin para po sa lahat. Hindi lang dun sa ano. Kasi kilala ko yung inirereklamo ng maingay daw yung pusa at aso. So inilagay ko po yun. Sabi ko nga kung meron kang anumang laban sa iyong kapitbahay, kausapin mo, ikaw at siya lang. At pagka na-win mo siya, nagtagumpay ka. So sabi ko, kung maaari po, i-apply nyo muna ito bago nyo po iparating sa kung kanino. Mag-observe po kayo ng protocol dahil may mga officer po dito sa ating subdivision. Hindi ko sinasabing ako kasi nandun yung presidente namin, hindi sa GC namin, hindi dumaan sa kanya, hindi dinirekta sa Lihowa. So, para po sabi ko, makukuha naman po ang lahat sa maayos na usapan at maayos na komunidad. Salamat po at pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsunod. Ganun lang. So, wala nang nag-comment. Okay. Isang way po na naipaparating ko, even yung mga mareklamo pagdating sa mga patakaran ng barangay, na ganito, meron na nga libreng ganyan, ganyan. Ang dami pang sinasabi sa ano. So, nilalagay ko yung Romans 13:1. Ito po, wala pong pamunuan sa ating gobyerno, masama man o mabuti sa ating paningin na hindi po ang Panginoon na naglagay. Although pagbutuhan, kaya nga po, may part din tayo. Sino po dito nakapag-rehistro na? Hindi kayo rehistrado? Lalo na SK. Sino yung nagpalipat na ng rehistro? Dahil si Dorothy, kinukulit ko pa ako, lumipat ka na ng rehistro sa General Trilas at taga-dun ka naman. Ay, nasa Paranaque pa rin mo kaya lang hindi ko siya bumuboto doon. So kasama po yun, akala natin wala lang. Pero part tayo na kung paano yung gobyerno ng Panginoon ay patuloy pong maipamuhay natin dito sa lupa. Kaya yung mga young professionals, yung mga kabataan, ini-encourage ko po kayo, kumuha kayo ng civil service exam, lalo na kung concern kayo sa ating gobyerno. Nagpipray tayo ng righteous government. Eh, anong ginagawa nyo? Ayaw nyo kumuha ng civil service exam? Sino dito ang hindi pa kumukuha? Taas ang kamay. Ayan. Walang inspiration daw yun. Sabi ng kapatid ko Kasi lang po. Ha? Meron? Alam mo na Parang kailangan mo din mag-exam after 5 years. Ganon? Okay. So, hindi na applicable yun sa akin. Sabi ko kasi mag-a-apply sana ako. Tapos ko po yung sub-pro at saka professional. 3rd year and 4th year college ako bago ako mag-graduate. Pero hindi ko naman nagamit sa government office dahil hindi naman ko nag-apply doon. Pero, natawa ko doon sa kapatid ko, sabi niya, ate, kumuha yung anak ko. Mambira, ang passing grade ngayon, 80. Alam mo na kuha niyang grade, 79.5. Yung mga ganon. Kasi hindi naman daw nag-review. Ang mga tanong, si Pastor Erwin, nakakuha Kaya pagka kailangan nyo ng ano ba yung mga itinanong doon? Ilan ng senador? Ilan ng events? Ilan ng senador? Mga current events po. Kaya maganda nanonood kayo ng balita. At magagawa nanonood ng balita, sinasama ko sa prayer ano yung mga nangyayari sa ating bansa. Even yung mga pagkano ng mga China. So, ano po yung ino-offer sa atin ng Panginoon para maging identified tayo sa Kanya? Unang-una, God offers us a relationship of trust. At kung paano pong sinabi sa Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd to feed
to guide, and to shield me, I shall not want. So, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. So, kung pastol po ang Panginoon sa inyong buhay, hindi kayo magkukulang. Tama po ba? Kulang pa rin ako, pastora eh. So, kung paano pinangako yan ng Panginoon, hindi ka magkukulang, tanungin mo, bakit ka nagkukulang? Maayos ba ang pamamalakad mo sa ipinagkatiwala sa iyo? Sa iyong, ano yung pamamalakad? 24 oras. Tama ba yung paggamit mo ng oras? 24 hours. Kahapon po, nakikinig ako sa Zoom meeting ng USANA. Sabi nga po kung ang dapat natulog ng isang tao, 8 hours. Pang-4 na oras, 6 na oras lang tinulog mo, para ka na rin hindi natulog ng 24 oras. Kaya po maraming karamdaman sa ating katawan. Salamat po sa mga nanay natin dito, lola, na talagang malalakas pa. At patuloy na magandang, saka yung mga may karamdaman dito na may patuloy na nagiging malakas at gumagaling. Ang pinaka-root po niyan, yung ating mga kinakain. Kung paano kung sa Genesis pa lang, sinabi na ng Panginoon, ano yung dapat natin kainin. Kaya ako rin ho, personal, bumabalik ako doon. Kung maaaring wag na kayo magkanin sa gabi, dahil personal po ako, nakita ko, ang laki ko nang ibinaba ng sugar ko. At nung kumain lang ako ng isang banana bread, ng merienda, pagdating po ng hapon, 300 na yung blood sugar ko. Kaya sabi ko nga, dahil sa dami ng asukal sa ating mga kinakain, masamang langis talaga eh. Yung mga langis na hindi po nararapat. Di ba pag nagluto kayo ng fries sa bahay, ilalagay nyo pa sa, ano yan? Hindi, bukod sa tissue. Kasi kami, nilalagay namin sa salaan bago pa namin lalagay sa tissue. So, ganun talaga para maging maingat po sa kalusugan. Kahit na at lalo na yung mga bata. Kung ano pinagkakakain nyo sa school. Yung mga sausawa ng mga fishball, kikiam, kung ano pang steak, napakatartamis po niya dahil doon masarap eh. Hindi nyo pipiliin ang suka. Tama ba? Ay, so kasama po yan. So kung paano po na ang Panginoon ang iyong pastol, hindi kayo magkukulang. It's between you and God. Bakit kayo nagkukulang? Lord, ano ba yung dahilan? Bakit ako nagkukulang? Hindi ba maayos ang aking pagmamanage ng aking baon? Di ba lahat kayo? May mga pasok ng mga estudyante, di ba? So ano yung magkano? Estudyante ka ba? Ito, walang pasok. So wala pang trabaho. Wala pang trabaho. So, magkano budget ang binibigay ng nanay niyo sa inyo? Nanay talaga. Ng nanay at tatay niyo sa inyo, syempre. Paano niyo inuuna, paano nyo binabudget yun? Nauuna ba sa inyo on savings? Di ba karaniwan? Huli ang savings. Lalo na kung wala kayong alkansya. Okay. So kasama po yun. Para pagdating ng Christmas party natin at anniversary, may madudukot na kayo. Okay, paghandaan nyo na po yun at kailangan po namin yung bilang ng mga taong sasama dahil sa Goshen po natin gagawin. Gusto po namin kayong maisama sa Goshen, sa Silang Cavite. At kung gusto nyo pa pong mag-side trip na mamasyal, yun po yung mga pagpaplanuhan ng atin pong committee sa sa darating na anniversary. So, kasama na po yun na naghahanda din sila Pastor Erwin sa malaking presentasyon ng worship team. Mamubuo na ako. Hindi naman concert. Okay. So, makita po natin na kung ang Panginoon ang ating pastor, sabi nga po, the shepherd owns the sheep. Sabi nga po rito, yun pong inupahan lang, who merely serves for wages,
At hindi po siya yung shepherd. Inupahan lang siya para magbantay doon sa kural. Kural talaga. Nabatawag sa ano? Kural sa baboy. Pero ano na rin yun? Yung kulungan ng mga ano ang sheep? Ang sheep? Tupa. Yan. Tupa sa, sabi nga, nor the owner of the sheep. When he sees the wolf coming, so nauna pa siyang tumakbo, deserts the flock and runs away, and the wolf snatches the sheep and scatters them. Pero ang Panginoon po, kahit gaano matigas ang ating ulo, kahit gaano natin siya pinababayaan, hindi pinapansin, sinusuway, mahal na mahal pa rin niya tayo. Kaya lang, okay, may kaya lang. Pag matagal ka ng panahon na hindi nakikinig, at hindi mo pinapansin ang kanyang tinig, o yung tinig ng mga nagmamahal sa'yo, na nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan po ng tao. Hindi lang nung, wala naman sinasabi sa akin sa Bible na ganito eh. Okay? Welcome po kay Mr. and Mrs. Bakulo. Nung makita po natin na gaano man tayo minsan nagpapabaya sa Panginoon. Mahal na mahal pa rin niya tayo. At hindi niya po tayo hahayaan. Even yung mga pangyayari po sa buhay natin na sa tingin natin hindi maganda, may purpose po ang Panginoon doon. Katulad na lang na nangyari sa kapatid ko nitong Webes? Nung Webes. Bago ko pa po malaman, madaling araw pa lang, nananalangin na ako in tongues, hindi ko alam. Tapos bago ako gumawa ng umaga, nag-worship na ako sa Lord. Gamit yung keyboard ng church. At nung makita ko po yung chat ng ate ko, nadala na pala sa ospital yung aking kapatid sa Florida. Ayaw magpadala kasi sa ospital eh. Kaya lang, tumirik na yung mata. At hindi na lang siya doon. Ang dami pang natuklasan. At kanina lang po nila tinext na meron na palang lason sa dugo dahil siya eh, parang 2 beses na-disgrasya dahil nag-grab siya at mataas ang kanyang sugar. Sabi ko nga 200. Mataas na sa kanya yon kasi type 2 siya. Sabi ko, ba't hindi binigyan ng apidra? Kasi ako kahit mag 500 ako, 10 units lang yan. At saka maraming tubig, baba agad yan. Dahil type 1 ako. Pero sa kanila kaya pala na ang type 2 diabetic na nag-i-insulin na at nagagamot pa, pwedeng maalis yung insulin at gamot na lang. Yun po ay dahil sa tamang pagkain. Okay? Sa pagkain pa rin ang pinaka-root nun. So makita po natin na dahil kay tayo ay pag-aari ng Panginoon, gaano man natin siya hindi pinapansin. Although merong panahon lang, may season lang na pagbibigyan kanya, unawain kanya. Pero pag talagang matigas ang ulo mo, mababayaan ka na niya. Sabi nga po, yung pagpananampalataya natin sa Panginoon, at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, minsan tagapagligtas lang kasi, hindi pa sa ating paglakad, hindi pa nagiging Panginoon. Sinusunod mo pa rin yung sarili mo. Kahit alam mo yung mga patakaran, yung mga standard ng Panginoon. Hindi po yung standard ng mundo ha. Kasi yung standard ng mundo, hindi ko na po nailagay dyan, napakalayo sa patakaran ng Panginoon. At minsan, kahit tayo mga nakakilala na sa Lord, yun pa rin ang ating iniisip. O, katulad na lang sa mga kabataan, wala naman dito, mga premarital sex. Sabi nga po, isang advice po doon, pag kayo mga lalaking kabataan, pag mataas ang inyong testosterone level, lumayo-layo na kayo. Meron din tayo nun, mga babae. Estrogen. Estrogen at saka meron. Ang sa babae, Hindi, meron din daw. Meron konti lang. Pero ibig sabihin, yung sexual desire at yung pong natin, nilikaya ng Lord na maayos. Kaya lang, nagagamit sa maling paraan. At every time po na nakakarinig ako ng ganyan lalo sa mga Kristiyano, ako yung naiiyak at sinasabi ko sa Lord, Lord, nasira na naman ang pangalan mo.
dahil doon sa mga anak mo. Karaniwan, hindi mo karaniwan. May mga pangyayari po ganyan. Ngayon, paano natin na iiwasan? Nico, paano mo iiwasan? Nagulat eh. Nagulat si Nico eh. Kapareho ni Joseph. Takbo! Tinakbo mo kasi. Tinakbuhan si Dinil. Takbo sa pag ibang, alam mo nang nagpapaano. Di ba kasi minsan mga babae yung ano eh, yung mga mahilig ano. Dahil sinabi ko sa akin ni Pastor, pag ginaganon mo ako, iba na yung nararamdaman ko. Ba't hindi mo sinasabi? Diba? Hindi ko pa alam na pag ginaganon kita eh, dahil mahilig lang akong mag-ano lang, pag malamig yung balat, mahilig ako mag-ganon sa kanya. Ba't hindi mo ka ako sinasabi nung mag-boyfriend ko kami noon? Okay? So, bawal humawak. Kaya yung isang senior citizen na nakasakay ko eh, sabi niya, bihikan ako. Mga pagka niligawan ako, mga 1 taon. At saka bawal sa akin, hindi ako nahawakan ng lalaki, hanggang gano'n lang, yung parang dait lang na gano'n. O kaya naging matandang dalaga mo siya. Dalawa sila, ng kanyang ate. Okay? So yung pangalawa po, the shepherd speaks and knows the sheep. So dito po, sabi nga po the doorkeeper, sabi nga po yung doorkeeper, hindi po siya yung tagapag-alaga ng sheep, kundi yung pong bantay lang sa gabi. Habang wala po yung shepherd, at siya po yung nagbubukas ng pinto. So the doorkeeper opens the gate for this man. Sa akin, maayos siya na. The sheep hear his voice and pay attention to it. And knowing that they listen, he calls his own sheep. So dun po sa kulungan, maraming mga tupa. Pero alam nung tupa yung voice po ng kanilang shepherd. So, he calls his own sheep by name. May pangalan pa, no? Sino rito may mga alagang aso? Ano pangalan ng aso niyo? Yan. Pag tinatawag niyo, sumusunod naman. Okay. So, kahit kayo, o kahit si papa at mama mo, alam nila yung pangalan. Ay, alam nila yung boses mo. And he leads them out to pasture. So, makita po natin dito, pag nagsalita ang shepherd ng inyong kaluluwa, lalo na po kung under kayo ng small group, under kayo ng worship team, alam nyo at sinusunod nyo kung ano sinasabi ng inyong shepherd. Lalo na po, yung shepherd ng inyong soul. Sino po yung kinikilala nyo, grace carrier nyo, na pinapakinggan nyo at sinusunod kung ano yung sinasabi, na hindi po kontra sa salita ng Panginoon. So, kailangan po, sabi ko nga, nalimutan ko lang bitbitin yung aking, yung poster na, father and son, na talagang yung nasa building construction. Hindi ka lang naging children dito sa, kundi bukod sa pagiging children, na-raise up ka as son in the house. Kaya po yun yung, kinakailangan, lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming, pwede una ng source. Mag-YouTube ka lang, mag-ano ka lang, pwede na, di ba? Pero kung dito po kayo pinlant ng Panginoon, at nanatili kayo dito, pag lumabas kayo, sabi ko nga nung sa Facebook niyo ba yun, na pinapupunta si Micah sa Australia. May mga sponsor na agad, sabi ko, di may GFBC Australia, hindi na si Lodi. Australia. Meron na nga doon. Kung saan kayo ilagay ng Panginoon, yun po yung nakakalungkot ng mga unang panahon, na pag napapunta na sa ibang bansa, hahanap na lang ng church na kung saan sila makaka-attend. Pero kung ikaw talaga ay planted, kung saan ka man dalhin ng Panginoon, dadalhin mo ano yung mga tinanggap mong turo at maging willing ka na tumayo bilang shepherd. Okay? Yung mga small group na ginagawa po natin, tinitrain na po kayo doon. Yung mga 2-3 na aalagaan nyo na, sabi nga, yung last na isinare ni Micah, walk with Him. At patuloy po na pag lumalakad ang Panginoon na kasama natin, hindi po pwedeng hindi lalago o hindi po magbubunga yung ating mga ginagawa.
Kasi bawat isa po sa atin, gagamitin ng Panginoon. Amen ba kayo doon? Gagamitin kayo ng Panginoon. Eh, ako magpagamit ko. Eh, ikaw naman nananagot sa Panginoon. Kasi sinabi ko na yun ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bata, matanda. Kaya nga sabi ko, kung si Erin, ititrain na agad ni Pastor. Pwede mag-small group yan doon sa school nila. Mag-disciple na. Kasi po, ang Sunday school, hindi po yung playtime. Hindi yung discipleship time na rin ngayon sa panahon po natin. So, pang-apat, letter sila pala, the shepherd cares for the sheep. The man run because he is a hard hand who serves only for wages and is not concerned about the safety of the sheep. Ang tanong, madali ba mag-alaga? Yung mga magulang hindi. May mga anak na nag-aalaga sa magulang, madali pa mag-alaga. Ng magulang. Sasabihin, kung paano sinasabi ng mga anak, matigas ang ulo ng magulang, na matigas ang ulo ng anak. Pagdating ng pagtanda ng magulang, yung mga anak naman ay matigas ang ulo. Ayaw kumain, ayaw magluto, ayaw mag-ingat sa paglalakad. Sinabi nang huwag gagawa. Gawa pa rin ang gawa, kaya nadidisgrasya. At napakahirap po pagka nadapa ang mga kasi parang pinipiling ba nila na kasing lakas pa sila nung kabataan. Huwag po ganun. Baguhin po natin yung mga mindset natin, lalo na yung mga nagkakaedad. Nasa 40s, 50s na kayo. Walang gagawa sa bahay, no? Kaya ako ng karpintero. Ako din ang Ayun, hanggang kaya ko. Pero hinihingi ko naman yung paano ba gagawin ito. Yan, mga ganong klase. At dahil pag wala akong pambayad, di ako magagawa. Huwag lang kuryente, ha? Huwag lang kuryente. Talagang hindi siya ng tao. Okay. So, isang bagay po na makita natin na sabi nga po hindi madaling mag-alaga. At kaya nabilib ako dun sa merong mga disability yung mga anak. Kasi nga, PWD coordinator din mo ako dito sa Lancaster Yung mga may intellectual, yung may mga autism. Sabi ko, lagi kong sinasabi pagka yung mga magulang. Salamat po sa grace ng Panginoon sa buhay nyo, nakaya nyo yan. Sabihin, hindi mo makatawaran Kung ikaw nga, normal yung anak mo, visit ka na pagka hindi masunurin o may mga ginagawang hindi ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong kalooban. Okay, so yung mga ganong klase po. Pero makita po natin, ang Panginoon nangangalaga sa atin. Concern siya sa atin. Kaya nga po inipin yung kaisipan natin, yung puso natin. Ang lahat po ng issue nagbumula sa puso. Kanina lang yung driver nasa likod niya kasi ako nung pagdating niya sa may Island Cove, nagalit siya doon sa isang, kung sino yung pinagalitan niya, galit. Nagmura pa. Tapos alaman ko lang, yung nasa SM Bacoor na, kumbaga inaantay niya yung labasan ng mga trabahador ng Island Cove, parang tinatcha ng Cavite City yata na bus. Yun. So, galit na galit siya. Dahil pag linggo, bihira po kasi yung mga pasahero pag linggo So, galit na galit siya. Hindi ko na masabihan na, kalma ka lang. Baka ako naman ang pagalitan. Diba? Ibig sabihin, marunong tayo kung paano magamat. Concern ako kasi nga, medyo na yung pagdadrive ko dahil doon sa galit niya Nandun pa ako sa malapit sa kanya. So, yung mga ganong klase na paano po natin pinakikita yung pag-care natin? Ang mga anak, paano nyo pinapakita yung pag-care nyo sa inyong mga magulang? Sample. Hindi, sample lang pag-care sa magulang. Mama Sharon, hindi ba nag-care to? Wala ba sa kami? Kaya nung naglalaba, para din na maglalaba si mama. Ganun ba? Ganon, ayan. Kasi hindi kaya gawin. Kasi minsan, di ba, yung may mga expectation ng mga magulang na hindi naman sinasabi sa anak. Pero ang mga anak, magsabi naman, ano ba pwedeng maitulong ko sa inyo? Ano ba yung kailangan kong gawin? Para pag sinabing, pag nagubad ka ng damit, diretso mo na dun sa marumihan. Hindi na yung nakakalat yan. Di ba? Kasi minsan may mga expectation tayo na hindi natin bino-voice out
na ine-expect natin, katulad nga yung sabi nung nagreklamo doon sa Lancaster, hindi man lang sila makaramdam. Isang ganun pa yata yung ginawang parking ng sasakyan. Hindi man lang sila makaramdam. Sabi ko nga, makukuha po ang lahat sa mabuting usapan. Bakit hindi niya masabi? So sigurado naman ako, nakapit-bahay lang yung nagsabi nun. Ay pinarating pa sa Likuwa. So lahat po nakukuha sa mabuting usapan, lalo na sa mga mag-asawa. Sweetheart, hindi mo na ako hinahalikan. Sasabihin mo na, magtalong ka kasi. Mga ganong klase. Pero yung mga asawa babae ko, kung alam yung umilan yung mga asawa niyo, magpabangunan mo kayo. Okay? Kung paano yung nagsimula kayo as boyfriend, girlfriend, hanggang po sa pag-aasawa, hanggang po hindi na kayo parehas doon, yung mga ginagawa natin talaga eh. Okay? Huwag kayo mag-alala, dalawa kami dito, Dorothy na walang boyfriend. Pero makita po damay-damay na yun. So, pero nakita po natin, kung magpapapogi naman kayong mga lalaki, para sa asawa nyo lang din. Kung magpapamacho kayo, maglalagay ng abs, maglalagay talaga ng abs. Okay? Para po sa inyong mga asawa. At lalo na yan, si nanganganak na. Pero ang una pa rin sa pag-aasawa, yung asawa mo, hindi dagdag na lang yung bonus. Okay? Pero ganun po kasi yung sabi nga yung wedding, event lang yan, pero yung marriage for a lifetime. At pagdating ng panahon na wala na yung mga anak nyo, di kayong dalawa na lang. Minsan na sabi nilang empty nesters. Paano nyo piniprepare ang inyong mga sarili pagdating ng panahon ngayon? Kasama po yun na pinag-uusapan ng mag-asawa. Okay? So, wag pong puro sa anak, tapos nagkaanak, apo naman, na hindi na makawala. Di ba? Yung ibig sabihin, walang problemang ano kayo sa apo nyo. Dahil nakakatuwa naman, di ba, pag may mga bata. Pero ako, kahit wala pa akong apo, nilagay ko na sa sarili ko na sila yung magpapalaki sa ako, sa anak nila. Sa anak nila. Kasi yun po yung hindi po, inilalagay ko na sa utak ko na ganun po. Kasi ganun yung design ng Lord eh. Pag nag-asawa ka, alis sa bahay, magbuo ka ng sarili mong pamilya. Ganun ang design ng Panginoon. Kaya nung nalaman ko yun, kahit baby pa itong dalawang ko, nung natanggap ko yung word na yun, nag-pray ko na, God, Lord, lipat mo na kami ng bahay. Magkamot ko sarap po sa ganon ko dahil bibigyan akong pagkain, hindi ko na kuryente. Pero nung malaman ko po yun, yung naganap pinanalangin ko, sinasabi ko. Yes. Pero yun ang ganda pinanalangin ko. Kasi kung ano yung design ng Panginoon sa pagpapamilya, yun ang gawin natin. Kaya nga nagkakaroon ng conflict sa pamilya pag magkakasama. Di ba pakikialaman ng nanay kung paano palakihin ng anak niya yung apo. Di ba? Kaya nga minsan may kampihan pa sa apo at saka sa apo, sa nanay at saka sa magulang. At minsan dahil mas mahal ng mga lolo't lola yung apo, ayun, sumasama yan. Bumubulong kasi hindi siya. Yan ako. Mga ganong klase. Di ba? So, yung kung paano dinesign ng Panginoon ng pamilya, yun po yung nakahanan natin. Patuloy natin. Kaya, kahit tanungin niyo yung dalawa sinabi ko sa kanila, huwag mo ititira si Lilin sa inyo at huwag ka rin titira dito. Kasama ko yun. Bumukod kayo dahil kayo yung magtatayo ng sarili mo pamilya. And syempre, pag mag-asawa pa, bago pa lang kayong kasal, hindi nyo pa kilala yung isa't isa. So, naandun yung adjustment period. Ewan ko kung gaano katagal. Pero at least kung dalawa kayo, di ba? Madali kayong mag-adjust. Hindi kayo maninimbang na, nakikita ko ng diyanan ko. Kailangan, nagbubuyo ko. Mga ganong klase. Di ba? So, pang-apat po, the shepherd leads the sheep. So after po niyang mailabas sa koral, when he has brought all his own sheep, yung sariling tupa lang niya po, hindi yung tupa ng iba, kasi nga nasa isang koral So yung mga nakarinig lang ng kanyang boses,
He walks on ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice and recognize his call. So kung paano po na, kasi kung paano po, ano yung sa gadget, fishing ba yung sinasabi? Fishing? Ano yung ginagawa ba? Yung scam. O yan, yung mga scam, gano'n. So even po sa atin pong buhay Kristiyano, di ba? Kaya pag sinasabi ako si Risha, okay lang na i-encourage mo siya. Pero kung mo siyang kukunin kasi may church na siya eh. Kaya po ang objective ng ating pong mga small group at yung pong one-to-one, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kasi may mga pagtatalo na po, pag-aaway, even sa mga pastors before, dahil po biningwit yung member doon sa kabilang church, ililipat sa kanila. Kasi mas gusto nila gano'n. Totoo nangyayari yun, kaya ako sinasabi sa inyo, na yun po kaya nga po, kung marunong ka makinig sa shepherd ng iyong soul, at sinabi niyang, okay lang i-encourage mo, palakasin mo, pero wag mong aayain na dito sa church natin pumunta ka, lalo na kung may church na siya. Sabi, ipinapakita nyo na hindi pansarili, or pang church, o pa, malagyan lang tayo, kukuha ko sa iba. Yung mga ganong klase po. Tapos panlima, the shepherd trains them to discern strangers and their voice. So John 10:5 and 8, they will never follow a stranger but will run away from him because they do not know the voice of strangers. All who came before me as false messiahs and self-appointed leaders are thieves and robbers, but the true sheep did not hear them. So kasama po yun. Kanina po merong umaway sa akin, busina. Nakabukas yung niya, yung bintana niya. Ikaway naman ako, akala ko kasi si Pastor Erwin. Ano kaya lang, hindi naman tumigil. Hindi naman ako kinawa. Kinawayan ko lang din. Kasi, tapos pagkatapat sa akin. Hindi, nasa tabi ka, sa gilid ako. Pag palabas siya, busina. Tapos nakabukas na yung pagtapat sa akin, bumusina. Hindi kumaway lang ako. Ganong klase. Sino ba na? Wala. Pero makita natin, pag may tumawag sa inyo, mali. Hindi kasi, pag sa Lancaster kasi, kahit sino doon yung madaanan ko, good morning ako. Binabati ko. Ay yung iba mga nakakasabay ko, lalo na pag-linggo. Dahil ako isa nakakasabay na 66 years old. Nagtatrabaho pa sa CWB po sa Ortigas. So, nagpabiyahe niya mula Lancaster hanggang papuntang Ortigas. At may side trip pa sa Manila para ihatid yung ako niya. So, ganun. Kahit 66 years old na. Kaya sana maging ganun din tayo na hanggat kaya natin, hanggat may lakas, hanggat kayang maging fruitful, huwag maging stagnant. Pero siguraduhin nyo, sa mga may edad, kaya nyo pa yung trabaho. Okay? Huwag kayong susobra. At i-enjoy. Sabi nga po, yung trabaho ini-enjoy mo, yun ang Eden mo. Kung paano si Adan nilagay ng Panginoon bago ilagay sa Eden, ay talagang nilagay muna ng Panginoon yung kanyang gagawin. Kaya kung masaya ka sa trabaho mo, yan na yung Eden mo. Pero kung hindi pa, tanong mo kay Lord, Panginoon, sa mo ba akong nilalagay? Pwedeng for a time being, naandyan ka para i-train, para may matutunan ka pa, pero hanapin mo saan ka talaga ilalagay ng Panginoon. So, dito po makita natin, hindi po nila alam ang boses ng mga hindi nila kilala, o yung stranger. Pag may tumawag ba sa inyo na hindi nyo kilala ang boses, ini-entertain mo. Ayun, di ba? Kasi hindi po natin may iwasan na talagang meron pong mga manloloko, may mga magtitem, lalo na ang pupogi nyo pa, ang kagaganda nyo pa. Di ba? May mga magpapakyut dyan. Pero dapat alam nyo na kung paano nyo sila papakyuhan.
At makita po natin dito, kung may nagsabi sa inyo, sabi nga po ni Pablo, di ba, kung may mga nagtuturo na iba dun sa naituro ko na sa inyo, maging discerning na kayo. Yung pagka nagsabi na hindi si Jesus ay hindi Panginoon, dapat alam nyo na. At hindi na kayo makikinig pa at hindi nyo na i-entertain. Lalo na po sa anytime pwede kayo mag-browse sa internet eh. Pero makita po natin, sabi nga po yung prophetic and apostolic teaching, mabigat po. Pero nag-resulta po ito pag i-apply sa righteousness at patuloy na, sabi nga, yung right standing natin sa Panginoon na nagpapatuloy, na lumalago at tumitibay doon sa kanyang mga salita. Next po. The shepherd lays down his life for the sheep. John 10:11. The thief comes only in order to steal and kill. Pinasama na yun. And destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his own life for the sheep. So, dito po tayo sa I came that they may have and enjoy life. Tanong, nai-enjoy nyo ba ang inyong buhay ngayon? Pangalawa, naandun ba kayo sa abundance? Paano ang pananaw nyo pagdating sa abundance? Marami akong pera. May bahay, lupa, kotse ako. Yun ba ang tingin nyo sa abundance? Anong tingin mo sa abundance? Contentment. Contentment. Contento ka na doon sa activity setting? Hindi pa. Okay. Pinapatira lang mo kasi sila. Okay. Gano'n. Gano'n mga, gano'n. Bukas uuwi ko yung minuto. Okay. So, at just 6? 5 na bukas eh. 6, 7, 5, 7. So, yun po yung mga ganong klase. Kontento na ba kayo? Kasi pag hindi pa kayo kontento, hindi pa yan yung talagang gusto ng Panginoon sa inyo. Kaya lang, maaaring pinapadaan lang kayo sa mga pagsubok, problema, even yung pagiging successful para tignan ang inyong ugali. Karakter. Doon tayo. Paano nyo hinahandle ang mga problema ng maayos? Kasi pwede natin i-handle ang problema ng bara-bara eh, hindi maayos. Lalo na yung bugso ng damdamin. Mga anak, ang hedge of protection nyo ang inyong mga magulang. Kaya huwag na huwag kayong maglilihim sa inyong mga magulang. At mga magulang, pag nagsabi naman ang inyong mga anak sa inyo ng problema, mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, huwag niyong pagalitan agad. Okay. Noted po. Noted po. Intindihin niyo muna kasi minsan ang problema po natin, hindi tayo marunong makinig. Nagsasalita pa lang una, ang dami mo na agad tumatakbo sa utak mo. Pag ganon, stop ka muna. Pakikinggan ko na muna. Saka mo ang tawag, Muni-muni. pagmuni-muni. At ang una mong tignan, ano yung salita ng Diyos na nag-a-apply doon sa problemang kinakaharap mo. Kasi maraming solusyon na binibigay sa libutan. Katulad ng solusyon, bumili kayo ng ticket ng co-op, first price, laptop, may TV, may aircon, may electric fan. Ano pa na yun? Sa kotse. 20 pesos. Washing machine. Ayun. Limang electric fan. Ha? 5 electric. O, 5 electric fan. December 8, ang Rice cooker. may rice cooker pa. Yan. 20 lang po isa. 20 isa. 600 isang booklet. Okay? So, Vending machine. okay? So, may mga solusyon. Kasi hindi, lalo na yung mga psychology grad. Well, hindi naman natin mo minapaligid. Pero, ang pinaka-standard pa rin po natin, yung salita ng Panginoon. So, kung paano pong ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa atin, pwede naman yan ibigay.
na ano po, sabi nga niya, sinunod niya yung kagustuhan ng Ama. Kaya nga po nung naandito siya at sa 3 years na ministry niya sa lupa, lagi niyang inuuna, madaling araw pa lamang ang manalangin sa Ama. Bilang tao, hindi niya mo kaya. Titigas ang ulo ng mga disciple niya, yung mga Pharisees at Sadducees na kanya nakakasalamuha. Kaya nga po nagre-rely siya sa Ama. Bilang tao at bilang Diyos, hindi na wala ang pagka-Diyos. Pero, nung time na nandito siya, nagre-rely po siya sa ating Ama sa langit. At sabi nga niya, siya ang nagbigay ng kanyang buhay at siya nila may kapangyarihan na bumawi nito. Okay, sa ibang ano ko pa po matatalakaya. So, to trust Him more, He reveals His heart. At sabi nga po, even though I walk through the valley or sunless valley of the shadow of death, nasa ka na? Or valley of deep darkness, I will fear no evil, for you are with me. Sino po dito takot mamatay? Uy, walang takot sa inyo mamatay? Ready na kayo? Anytime. Pwede na. Lord, kukunin mo na ba kami lahat? Hindi pa tapos ang assignment. Pero sabi nga po dito, sabi po dito, shadow of death na lang. Ano ba nagagawa ng shadow? Sige nga, hindi mo sasample dito ng kanyang shadow. Meron ba nagagawa? Sa likod mo. Sa likod mo. Shadow sa likod mo. Wala naman nagagawa, di ba? Kaya nga shadow of death, eh. Bakit? Napagtagumpayan na, nag-resurrect na ang ating Diyos. Kaya hindi mo nakatatakutan yung kamatayan. Unless na wala ka pa sa oras. Sabi ko nga yung prayer ko sa kapatid ko, ay alam mo ko yung mga hirap na pinagdaraanan niya. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo siya, dalangin ko makakilala mo na siya sa iyo. Nasa Advent Hospital. Kung maaari, Lord, kung may Kristiyano doon na mag-share sa kanya. Kasi limitado po yung paggamit namin ng internet. Sabi ko, ma-share. Kung Lord, manghirap naman, hirap po siya dito sa buhay sa lupa. Pagdating sa kabilang buhay, hirap pa din. At may mga Kristiyano na pupunta sa impyerno. Yung nagsasabing Kristiyano pero hindi lumalakad sa panutunan ng Panginoon. So sabi po dito, His rod or yung increase ng kanyang government sa ating buhay. Ibig sabihin, ini-a-apply natin kung ano yung mga panuntunan niya, anong requirement niya, anong standard niya, hindi yung standard ng mundo. Your rod to protect and His staff to guide the security of His guidance, they comfort and they console you. Every time ba na may kailangan tayong desisyon na gawin, kinukonsulta mo na natin sa Panginoon at yung guidance niya. And the moment na sinabi niya yung guidance niya, ginagawa ba natin? Even yung sa pagkakaloob natin ako, ilang beses na ako nasubukan yun. Lord, ito lang bibigay ko. Ito ang ibigay mo. Hindi sige, kaya mo naman ito. As simple as that. Basta alam kong sinabi ng Lord. Kaya yung mga nangangailangan na hindi nakakatanggap, ang tanong, nagpe-pray ba kayo? Kasi kakausap ng ang Diyos ng tao para ibigay yung pangangailangan mo. Eh kung hindi kayo marunong mag-pray at may entitlement mentality kayo na, bibigay sa akin ng Lord yan. Anong pinanghahawakan mo? Lalo na po yung yung narinig ko na, hindi, yung pananampalataya ng nanay ko, hindi mo gamot. Ang tanong, yung pang word na binigay sa nanay mo, ibigay mo sa iyo. Para panghawakan mo na hindi kayo inom ng gamot. Pero naman kasi hindi mo pwedeng panghawakan yung pananampalataya ng iba para sa iyo kung hindi mo naman pinaniniwalaan at hinahawakan yung salita niya. Next po. Psalms 23:5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. So He prepares the table before me, only the best. Naniniwala ba kayo? Only the best yung ibibigay sa inyo ng Panginoon. The best na asawang babae at the best na asawang lalaki. Kaya sasabihin mo, ikaw yung the best na binigay sa akin ng Lord.
Go best. Diba? I-appreciate nyo. Kasi pag the beast, okay. Kasi pag ginagawa niyo po yun, ang Lord ang binibigyan niyo ng kapuritan. Ang Lord ang ina-acknowledge niyo. Grateful kayo sa ginawa ng Panginoon. You have anointed and refreshed my head with oil. My cup overflows. So He anoints our head with oil. Ibig sabihin, mind, emotions, and decisions. Ang oil po, pag summer, pag may mga bisita po sila, nilalagyan po olive oil kayo sa ulo nila para lumamig. Ang oil po nagsisimbolize sa Holy Spirit na ibinigay sa atin at nasa atin kung patuloy po natin totoong tinanggap natin ng Panginoong Jesus at nagpapatuloy tayo sa relationship natin sa Kanya. Siya po yung gumagabay sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating kinakain sa araw-araw. Hindi na kinakain, pinagbubulayan pa. Kasi pwedeng basahin yun, nakaboto na ako, okay na yun. Yung iba nga, kamagpang-bumoto. Okay? So, pero makita po natin, to prepare a table before you, before my enemies, at yun po, lagi po tayo may mga pagsubok sa buhay. Pagsubok, even pagpapala na pwedeng maging pagsubok sa ating karakter. Saan ka nagre-rely? Sa lakas mo, sa kakayanan mo, sa katalinuhan mo. Pero makita po natin, kung makikita po natin, Lord, yung the best ang tiniprepare mo sa akin. Kaya kung kailangan mong bitawan ito para makuha ko yung the best mo, bibitawan ko na. Minsan yun ang hindi, kaya nadidelay yung blessing ng Panginoon o yung gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Kasi hindi natin mabitawan. Kailan ba yung nag-uusap kami? Yung Android ba yun? Na cellphone? Na hindi pa ma-give up? Yung dipindot na ano? O hindi. Analog pala, okay? Yung analog na cellphone. Mga nanay at tatay, nagtiklatak na ba yun sa mga bahay nyo? Yung mga gamit na hindi na ginagamit. Yes. Ako sa sobrang pag nag-declutter ko, hanggang ngayon hindi pa ako tapos. Kasi kasama na doon yung gamit ng church, gamit pa namin. At hindi ko pa binubuksan yung album namin ni Pastor. Ayan. Kasi baka umiyak ako. Baka umiyak, may ganun pa. So, nakita po natin na sinisimbolize ng oil, yun pong pag-anoint sa atin ng Panginoon to prepare them for service. Hanggang hindi po tayo filled with the Holy Spirit, hindi natin kakayanin yung gawin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kasi laging yung limitasyon mo, yung kakayanan mo lang, yung kaya mo lang gawin, yung gusto mo lang gawin, yung nasa comfort zone ka lang, yun lang ang gagawin mo. At hindi yung pinapagawa ng Lord. At pag nagpagawa sa iyong Panginoon, yung hindi mo kaya, para makita mo na siya yung may kakayanan na gumawa through you. Amen po ba? At willing ba kayo na magpagamit sa Panginoon para gamitin kayo na share lang. Mahal ka ng Jesus na mahal siya para sa'yo. Gusto mo ba ipag-pray ka? Simple ganun lang. Kaya ba natin? Hindi. Nahihiya tayo. Magwalang hiya ka na. Ibig sabihin, alisin mo na yung hiya mo. Lalo na sa Panginoon. Subo ko ng huyan. Ako yung pinakamahiyain tao sa... Wala nga ako laging kausap eh. Noon, nitong lang sa kanto, madami. Next. Kaya nga nabago na eh. Kung dati kang mahiyain, the moment so, surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life, and I shall dwell forever throughout all my days in the house and in the presence of the Lord. So the heart of God and His intentions are for our well-being. And we can dwell where He dwells in His name forever. Kaya po hindi natin pinababayaan ang bahay ng Panginoon. Recently lang po, nung pumunta kami ni Ate Mina, nung naibalita ko na ito sa worship team last week, may nakausap po kami na Oriano. Si Reverend Lee.
may kausap po si Ate Nina habang ako'y naglilinis sa conference room, sasalansan ng Celia. Sabi niya, Pastor, good news. Yung kausap niya, yung kadaldalan niya, yung kagalit ko. Hindi naman kasi ang ingay eh. Natutulog pa kami, nagpapatugtog na ng cellphone niya na ang lakas. Dalawa pa sila, taga Batangas at saka taga Nueva Ecija. Pareho ko silang pinagsabihan, pakingaan po yung volume kasi wala naman silang earphone. Pakingaan po yung volume kasi may mga natutulig. Nagigilit pa ko si Nina. Kaya bilib na bilib ako kay Ate Nina. Maabot na ito, Nakakulahan lang yan. Hindi, kahit ang gising ng madaling araw na yun. Tapos nung time na gano'n, nung nag-uusap pala sila doon, nagpapagtuhan sila, yung pala yung may kakilalang, yung pastor niya, may kakilalang Koreano, nabanggit niya yung nagay ng church natin. So, Webes, nung pag-uwi po namin, kaya Martes, bago bumagsak ng Hustis Carina, nagpunta po yun dito. Minit namin sa Silang Cavite. Hindi nila available sa inyo. Minit namin sa Silang Cavite, bago nagpunta po dun sa Vista Verde, yung lupa, bago po nagpunta dito. Ito na sabi dito? Richie. Richie raw, Richie. Pero sinabi po natin sa member. At nakita naman po niya dahil ay padala niya yung Nina doon sa kakilala niya. Yung pag nagsiservice tayo dito. So, binigay na po namin yung mga papel at nag-aantay na lang po ang sagot. Pero sabi nga po, 100 square meters lang yung ipapagawa nila. At kailangan nila ng, kung may 4 silang worker o yung laborer, may 4 din po sa atin. Tayo ang magpapasweldo at tayo yung sa pagkain, no? Yung tiles ba? Pati yung tiles. Yung tiles na gagamitin. At nag-request pa po siya, sabi ko nga, yung bagang wisdom din, na sabi namin, 4 na truck na lupa yung itatambak doon. Sabi niya, 2 pa, para mas mataas. Dahil pag tinaasan mo naman yung sa kalsada, pataasan mo na rin naman yung ano. So sabi ko, may wisdom na ko eh. Di pag nagpatambak ng lupa, yun. Kaya kailangan po natin na manalangin at the same time, yun pong ating pong pagsuporta sa ginagawa ng Lord. Bago po nangyari yon, March pa lang nakatanggap na ako ng word. Inuuna ko po yung word bago ko kumakang. About sa building ng sanctuary, tapos yung June yata yun. Bago pa namin ang pag-usapan ni Nina, yung patungkol doon, ay meron lang po ako pinanggap na word about yung pag-build ng sanctuary. Although, thankful po tayo kala Brother Edwin at Ate Marley sa pagpapatay. Naman tayo dito, di ba? Pero, kaya po yung pagpapala din sa kanila ng Panginoon. So, sabi nga po doon, we can dwell where He dwells. At naman kahit tumanda tayo yan, katulad si Nanay Pilomena, Nanay Blo, yung mga may edad na, si Nanay Lily. Nasabi nga po, wag po tayong umalis sa bahay ng Panginoon hanggat kaya. Then, pag dumating po yung panahon na kailangan sa bahay nyo na lang magkaroon ng church, ibig sabihin, doon na lang kayo sisera, doon na lang tayo wala pong problema. Pag gusto may paraan, pag ayaw ko may dahilan. At ako, kahit ako sa aking pagtanda, nakaprograma na rin ako. Hindi ako sa church mo, kahit hindi na ako yung pastor, pero makita ko na yung mga generation na bata ay patuloy kong magpapatuloy sa iyo. Next po. God increases the revelation of His Word. Sa verse 2, Psalm 23, He makes me lie down in green pastures. He makes me lie down. We must find the rest we can only find in His presence. Nung po bang bumagyo, kayo ay payapa o nag-aalala? Sobrang payapa, pinasok na yung bahay. Hanggang saan? At sala. Okay, umakyat na dun sa ano. Pero makita po natin, hindi nagsabi yung dalawa ng ano. Hindi na ako. Ang matas din na natakot sa akin. Diba? Pwede na for you are with me. So makita po natin, yung kapayapaan, yung hindi tayo aligaga. Ano ba yan? Yung ano, hindi pa nangyayari, hindi pa nagaganap, aligaga ka na.
Ay, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. 20 years old na ako. Hindi ka lang eh. May model ako dyan, therapy ko. 57 pa ako gusto niya. Pero bakit ka wala? Sabi nga po, kung may blessed singleness ka, wala problema. Pero ang unahin mo, ano yung gusto ng Panginoon sa buhay mo? Idadagdag na lang niya, kaya nga yung seek ye first. Idadagdag na lang niya, hindi ikaw yung magkakanak. Siya na yung magdadagdag. Tama, Alex? Dinagdag na nga si Rachel. Sabi, for you are with me, no enemy can override grace. Ano man po mangyari sa ating kapaligiran, pumutok man ng bulkan, magkaroon man ng baha, bagyo, hindi ko sinasabing yun kasi maganda yung bahay niyo eh, na hindi naman binabaha niyo doon sa labas. Pero kung yung sa mismong loob ng bahay niyo binabaha, tumutulo yung bubong. At sabi ko nga, nakita mo gusto tumutulo, di pwede mo gawa na ng paraan pag umaraw. Pag hindi mo pa rin ginawan ng paraan, di pag umulan pa ulit, talagang ano na rin yun. Next. So sabi po sa Matthew, kung paano kung ini-increase kayo revelation ng kanyang word, give us this day our daily bread. He will give us His daily bread. The food given is according to our maturity. Next po. So 1 Peter 2:2, like newborn babies, you should long for the pure milk of the word, so that by it you may be nurtured and grow in respect to salvation and its ultimate fulfillment. So wala naman po dito nagpakain o nagbigay sa kanilang anak ng anong tawag dito, ng buto, ng karne. Dahil po ang karne, next po, but solid food, Hebrews 5:14, is for the spiritually mature, whose senses are trained by practice to distinguish between what is morally good and what is evil. So yung pong disiplina ng pag-aaral, the man will be approved as he is taught by the Spirit. At ang pagtuturo po ng Spirit, pwedeng kahit mag-isa lang kayo, at pwedeng during ng Bible study, pag tatanong kayo. Minsan po, nakakalungkot, minsan dahil akala mo matalino ka na, hindi ka na natatanong. Akala mo, alam mo ng lahat. Sabi nga po ni Pastor Wilbur, yung alam mo, kakarampot yun doon sa hindi mo alam. Kaya kahit marami ka ng alam, marami ka pa rin hindi alam, at marami ka pang malalaman kung marunong ka mag-alam. Lalo na yung mga malinit-malinit sa lugar. Okay? Trabaho ko po yun. Next po. The revelation of the word brings knowledge, understanding, and wisdom. So, but if I do believe them, even if you don't believe me, sabi po si Jesus pa sabi niya, then you will become convinced that the Father is in me, and I in the Father. Next po. John 16:12, I have many more things to say to you, but you cannot bear to hear them now. Kaya po may mga katotohanan sa salita ng Diyos na kahit iisa yung naririnig natin, pero hindi po lahat nakakaintindi. Kung paano sinabi nga ni Jesus. Pero makita po natin, may pinadala siya. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, full and complete truth. For He will not speak on His own initiative, but He will speak whatever He hears from the Father, the message regarding the Son, and He will disclose to you what is to come in the future. Kaya nga po, prepared na tayo kung ano man pwedeng mangyari. Yung prophetic word na kung ano yung mga dead cows, dying cows, yan, gano'n. Piniprepare na po tayo ng Panginoon. Ang tanong, paano tayo nag-prepare? Kasunod po, so revelation means to show us something we did not know or see before. In Christianity, revelation refers to the way in which God reveals Himself. Then, revelation does not only happen to saints or holy people. You are responsible for listening to God's Word in order to see how God is revealing Himself to you. Bagamat iisa ang napapakinggan, kaya nga po sabi ko,
yung laging prayer, Lord, ma-receive yung portion. Kasi hindi po tayo pare-pareho ng pagtanggap sa ating napapakinggan. Yung iba, nagpipreach pa lang dito, hindi pa iniintindi, kontra na agad. Ang dami na agad tumatakbo sa isip. Yung iba naman, tinatanggap, then pag uwi sa bahay, patuloy pang pag-aaralan. Yung iba naman, yung hindi alam, nagtatanong. Lalo na pamilya tayong naandito. Iisa yun na pakinggan nyo, pwede gawin yung sharing period. Ano yung hindi nyo naintindihan? Ano yung naintindihan nyo? Na maaaring makapagpalakas sa inyong mga kapamilya. Pero makita po natin na para ma-identify tayo sa Panginoon, patuloy po natin makita na yun po bilang shepherd ng Panginoon natin. Dalawa pa lang po yan. Hindi pa tapos yan. Pero makita po natin, nais ng Panginoon na patuloy tayong ma-identify sa Kanya, maging shepherd po natin siya, at patuloy na i-reveal yung Kanyang sarili. Sa pagmamahal po niya sa atin, hindi niya pwedeng itago yung Kanyang sarili sa atin. Pero, yung pag-reveal po niya ng Kanyang sarili sa atin, paano po natin tinatanggap? At ano po yung kaya natin tanggapin? Kasi kung hindi mo kayang tanggapin, yung inire-reveal ng Panginoon sa iyo, the Lord is my provider. Ano mo bibigay sa iyo? Kung ang provider mo lang bilang Panginoon, sinabi mo, Lord, ikaw ang provider namin. Yung pang-araw-araw lang namin pagkain. Pero hindi mo kayo provide yung pag-aaral ng aking mga anak. Ako ang provider. Testimony ko po yan sa dalawang anak ko. Scholarship. Baon nila sa araw-araw. Ano kami tayo sa baon ng pastor? Pero napagtapos. At bilib mo ako sa mga estudyante ngayon. Yung grace ng Panginoon para kayanin nyo. Yung hirap, pagod, puyat, pagbabiyahe, ng araw-araw. Na ano yung grace ng Panginoon sa inyo. Diba nga po, sabi nga pag tumatakbo ka lang, grace lang yun. Pero pagkasama mo ang Panginoon, walk with Him, run with Him, grace na yun ang Panginoon. Kaya tanggapin niyo po ang patuloy na ang Panginoon na, Lord, hindi na po ako nabubuhay. Ikaw na ang mabuhay sa akin. Pinapatay ko na yung sarili ko. Patayin mo yung sarili ko. Araw-araw mo, kailangan patayin natin yung sarili natin. Sariling kagustuhan, sariling plano, sariling schedule. Nag-i-schedule tayo, pero pag binago ng Panginoon, magpabago kayo. May ibibigay kayo, tapos sabi ng Panginoon, ito yung ibigay mo. O, Lord, ikaw naman may-ari ng lahat. Bibigay ko. No holds barred. Bakit? Pag ba ibinigay mo, hindi kayang palitan ng Panginoon yun? Although hindi yun yung mindset natin. Hindi yung sinunod mo, yung sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, purihin po ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Sa inyo po mga tinulap. Our Heavenly Father, salamat po Panginoon. Nakita mo po ng iyong iglesia ay hindi na po kami ang namumuhay at hindi ikaw lamang Panginoon. And thank you Father God sa iyong pong kabutihan. Salamat Panginoon na hindi ka po, kung ikaw ang aming pastor, hindi po kami magtutulang. Dahil lahat ng pangangailangan namin, hindi yung gusto lang namin, ay ikaw po ang magkakaloob. Makita mo po ang pananampalataya sa iyong mga anak. At salamat po aming Ama sa Langit, yung abundant life, Panginoon, na patuloy po mag-overflow, hindi lang po para sa amin, kundi patuloy namin gagamitin para tumulong sa iba na nangangailangan at tumulong, Panginoon, sa nangangailangan para maging self-sustaining. Makita, Panginoon, ang kakayanan ipinagkaloob mo po. Dahil tunay, Panginoon, bawat isa sa amin binigyan mo nung nilikha mo kami. Talento, kakayanan, pero yung iba po ay hindi ginamit. Dalangin po namin, gamitin mo ang iyong church upang ipakita sa kanila na kaya nilang mabuhay ng maayos, ng patuloy kong sumusunod sa iyo, na sa maliit na kanila pong tinatangkilik, kaya mong i-multiply ito kung patuloy mong nakikita na pinagtitiwalaan kanila. Hindi lamang po ang mga magulang, but
bilang isang pamilya. At kami rito ay isang pamilya, Panginoon, na patuloy kong nananampalataya for ilang years, Panginoon, na nakita mo faithfulness, Panginoon, ang bawat isa sa patuloy kong pagtitipon na hindi po namin kinalimutan. Salamat aming Ama sa Langit sa iyong kaparaanan at sa prosesong aming pagdaraanan upang ang iyong pong templo ay maitayo. And thank you, Father God, sa lugar na to. Pagpalain mo po ang mga residenteng malapit dito at patuloy mo pong buksan, Panginoon, ang kanilang spiritual na kaisipan, spiritual na paningin, at makita po nila ang pangangailangan nila sa iyo. Hindi po sa kanilang kakayanan, sa kanilang kailamanan, kundi Panginoon, yung relationship, personal relationship sa iyo, ang patuloy po makapagbibigay ng kapayapaan at patuloy na rest sa kanila pong kaluluwa, pagod na kaluluwa, pagod ng katawan, na patuloy mo pong i-renew, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo. And as we continue, Panginoon, na ipagkaloob sa iyo ang lahat ng bagay na sinabi mo po sa amin, na wag po namin kalimutan, Panginoon, na wag po namin i-withhold sa iyo. Dahil ito po yung paraan mo upang patuloy din kami makatanggap ng lahat ng aming pangangailangan. Hindi sa halaga na aming ibinibigay, kundi yung po aming pagsunod at pagtitiwala sa iyo, that you will give our daily bread. Hindi mo ipagkakait ang anumang pangangailangan namin sa araw-araw. At lagi mo kong dalangin, unahin namin ang iyong mga salita. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Thank you, Lord, sa pagpapalakas ng kanilang kaluluwa, ng kanilang espiritu, at patuloy po nakakayanin nila na gawin at patuloy pong solusyonan anuman po ang dumating sa kanilang buhay, mabuti man o sa tingin nila ay hindi mabuti, pero ang solusyon, Panginoon, ay tanging nasa iyo lamang. At dalangin ko po na kung malaman nila yung solusyon, i-apply nila ito ng maayos at ng ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong timing, ayon sa iyong oras, ayon sa iyong araw, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magkakaloob ng the best sa iyong mga anak, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po ang Panginoon at patuloy na kayo po ang patuloy na maitaas. Aming Jesus. So, ipagkaloob na po. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong purihin ang Panginoon.
for you always. In your presence, God, is where I want to stay. Holding your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. That you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. That you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Amen. Dadako na po tayo sa ating communion. Sino dito nakanood ng Paris Olympic opening? Na? Opening ng Paris Olympic. Yung Pesalurio. Nakita niyo ba doon paano nila na-recreate yung Last Supper ni Da Vinci? At minamak nila yung ating Diyos dahil lahat sila nakadamit ng pang-LGBT. At tandaan natin, sabi, nasa last days na tayo. Kasi harap-harapan ng minamak ang ating Diyos. At tandaan natin, kaya ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, yung bago siya itapos sa krus, pinigay niya sa atin to, na lagi natin alalahanin to. Kasi darating yung araw na i-deceive na ng kaaway ang sanlibutan tungkol sa kanyang kamatayan. Amen? Kaya natin ginagawa to para maalala natin yung ginawa niya sa krus 2,000 years ago, na hindi magagawa ng kahit sino man. Yung bayaran ng ating kasalanan. Amen? Sabi nga, yung sa 1 Corinthians, sabi niya, yung gabi na siya ipagkakanulo, ipapako sa krus. Diba, sumabot siya ng tinapay at pinaghati-hati, binigay sa kanyang mga disipulo. Sinabi niya, itong aking katawan, kainin niyo to bilang pag-aalala sa akin. Amen? Ito yung pag-aalala natin sa Lord. At kinuha niya ang kanyang grape juice, ang wine. Sabi niya, inumin niyo ito, tandaan niyo na ang aking dugo ay nabusak, krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen? Kaya natanggapin natin ito with pride. Hindi ibang pride nila kasi pride nila LGBT pride. Tayo, dahil meron tayong pinangahawakan, amen, na ginawa ng krus, at ginawa niya sa krus. Amen, tayo po ay lumukat manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Inaalala namin, Panginoon, ang iyong ginawa, Lord, sa krus. Kung paano ginutay-gutay, kung paano sinaktan ang iyong katawan para sa amin, Lord. Nagawa namin ito, Lord, para maalala namin, Lord, ginawa mo pagmamahal sa krus. Na kahit inisip kami ng mundo, hindi namin malulimutan, Lord, yung ginawa mo sa Lord, sa krus. Natanggap po namin, Lord, ang simbolo, Lord, ng tinapay mo, Lord, ng wine. Naalala namin, Panginoon, yung ginawa sa krus. Maraming salamat, Panginoon. Kung di mo ginawa ito, Lord, wala kaming kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. Gagawin namin po ito hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samadalangin sa aming pangalan ni Jesus. Amen. At ito kainin po ang tinapay at inumin yung wine. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa iyong kabutihan, Lord. Maraming salamat. Sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoon. Ito po ang aming samadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. So, sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon, dapat talaga importante at
higit sa lahat, tayo ay mamuhay ayon sa kay Kristo. Sabi nga, ang mabuhay kay Kristo, ano ba yun? To live? Ang mabuhay at Naglalabo-labo na ako. Hindi ko alam English ng ano yun. Ang mabuhay kay Kristo ay kamatayan. Ay, ano? To live is Christ, and to die is Ay gain. pakinabang ang kamatayan. So, talagang dapat tayong mabuhay kay Kristo. Sabi nga ni Kuya Jumbo kanina, tayo ay namubuhay na sa mga huling araw. Kaya importante na mabuhay si Kristo sa ating puso at isipan. Tayo po ay bukod manalangin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin sa umagang ito, Panginoon, at nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyaya na inyo po natanggap, Panginoon, sa amin pong pagkikinig ng iyong mga salita. Patuloy mong gabayan at ingatan, Lord, ang mga salita mo na may sa pamuhay namin, at higit sa lahat, kami po ay mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon Jesus. Ina-acknowledge namin ikaw, Panginoon Jesus, sa aming buhay. Ikaw po maghari, ikaw po ang mabuhay, Lord, sa aming po sarili. At sabi nga ni Pastora, kami po ay mawala na o mamatay na sa aming sarili, kundi ikaw, Panginoon, ang mabuhay, Panginoon, para sa aming kinabukasan dito sa mundo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat sa amin. Supo mo kami, Panginoon, sa mga amin pong pinagtatrabahuan, pinagninegosyo, Panginoon, at lahat po ng mga mag-aaral na simula po mag-aaral ngayon. Isugo mo kami upang maging ilaw kami sa mundong ito, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang umagang ito. We bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.